Hello guys, kamusta po? Ngayon nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, kung natatandaan nyo, si Bato de la Rosa, nung lumabas sumabog yung impormasyon na yung ICC warrant of arrest niya ay malapit niya. Right? Anong ginawa niya guys? Nag-file siya ng motion dito sa Supreme Court at mukhang tinabla ng Korte Suprema itong kanyang plea para malaman yung kanyang ICC warrant of arrest. Okay, itong balita ito ay nangyari November 18, 2025. Okay, at alamin natin yan dito sa inquirer.net. Okay, so basahin natin. Sabi dito sa baba, the Supreme Court has denied the very urgent motion, okay, filed by Senator Bato de la Rosa seeking to compel the production of the alleged international criminal court arrest warrants issue against him. Okay, kasi ang sabi-sabi at sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya ay nasa kamay na nila. Pero uh, ang ginagawa ay parang pinaprocess pa yung kanyang warrant of arrest, di ba? Nangyari si Bato, syempre, nagulanta siya, di ba? Tapos nawawala siya sa Senate hearing. I think, matagal na siyang hindi pumapasok dahil dito. Okay? At so, last time, ito, pakita ko sa inyo guys. So, ang ginawa niya bago tong request niya para ilabas yung ICC warrant, ang ginawa ni Bato, sumulat siya sa Korte Suprema, di ba? Kasi merong unconfirmed ICC warrant of arrest. Okay, so nung malaman niya, mukhang hindi na makita si Bato. Tapos yung kanyang abogado na sinasabi niya to nakalimutan yung abogado niya. Pero I think yung abogado niya, same ni Duterte. Noong itong inaresto si Duterte noong last March. Okay? Now, ngayon like 2 days ago, anong nangyari? Tinabla ng Korte Suprema. Diba? So, ang sabi ng Korte Suprema, said that the justices rejected De La Rosa's plea during full court session. Kumbaga, ginawa na nila as soon as possible. Diba? It instead directed the respondent comment to separate manifestation alleging Ombudsman Jesus Crispin Remoy had publicly stated that an ICC warrant of arrest already been issued against a lawmaker and diffusing order against him in place. So, nag-manifestation si De La Rosa that the government would surrender him without undergoing extradition proceeding. Kasi yung argumento nila, dapat daw yung ang proseso ay extradition. So kung ginamit yung extradition law dito kay Bato de la Rosa, ang mangyayari syempre mahihirapan hulihin. Kasi dapat daw i-verify ng local court bago to payagan. Pero ang problema nila, pasok na pasok dito sa Philippine Republic Act 9851 na kung meron mang international body, okay, ang nag-imbestiga at ni-require ng international body itong estado, especially ating bayan na pwede nilang i-surrender based sa mga crimes against humanity, genocide, and all that. So, pasok na pasok. Kaya nga, ang ginagawa ni Bato de la Rosa, dami niyang mga ginagawang pang-delay para lang hindi siya maaresto. Okay? Imagine niyo magpapasko. Tapos pupunta ka ng ICC kasi
meron kang ginawang kabalbalan kasama yung puon mo na nandun na do'n, 'di ba? Ang nakaka should we say, ang nakakatawa dito, ang sabi ng attorney ni Bato, hindi daw siya nagtatago, pero nandito daw siya sa bansa, 'di ba? He's not hiding. Pero bakit, ang tapang-tapang ni Bato nung hindi pa lumalabas itong, impormasyon ay kukunin siya ng ICC, 'di ba? Anong sinabi niya kay ano, kay, Sentry? "Make my day." O ano na ngayon, nasaan na yung araw na nasa Senado 'tong si Bato de la Rosa, 'di ba? O nakakahiya. Ang tapang-tapang mo tapos duwag ka pala nasaan ka na ngayon? O nasa bundok o naka-disguise ka? Oo, okey. Napakita ko sa inyo guys kung matutuloy, hopefully, meron sanang papel si General Torre kasi nasa PNP pa naman siya, okey? Share ko 'tong information at, hopefully kasi siya yung umaresto kay Digong noong March, of this year, 'di ba? So pakinggan natin yung mensahe niya at tinanong siya kung, ah, kung, tatawagin siya para i-aresto si Bato, okey? So let's listen. Naniwala si dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa kakayahan ng PNP na arestuhin si Senador Bato de la Rosa oras na maging opisyal ang arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Torre, bagamat hindi pa siya direktang inuutusan, buo ang kanyang kumpiyansa na kayang tuparin ng PNP ang anumang ipag-utos dito. I will reserve my comment on that. First and foremost, hindi naman ako nautusan regarding that. Ngayon nga, pinagdidebatehan pa. Kung meron nga o wala eh. So, definitely, hindi ako nautusan dyan. So, I would defer to the expertise and the wisdom of those who will be implementing that kung meron man. The PNP will go on. So, kumpiyansa kayo, sir? Indispensable dyan. Kung sakali. It is full of talent. Kayang-kaya ng PNP i-carry out ano man ang utos na ibibigay sa kanya. Dagdag pa ni Torre, bagamat nauunawaan niya ang saloobin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala naman siyang tama ang naging desisyon niya sa pag-surrender kay Duterte sa ICC. Naintindihan natin naintindihan ko sa loobin ng mga supporters ni former President Duterte. Dahil, siyempre, sino ba naman ang masaya na napadala sa Hague ang kanilang sinusuportahan. Pero on my part, bilang pulis, trabaho yun eh. There's an order to do that. And i-clarify ko uli, hindi lang yan dahil in-orderan ako. Kundi sinunod kong order because I really believe that the order is correct. Okay? So yun na yun, guys. So kung may lalabas na yung warrant of arrest, I don't know kung sinong mag-implement nun. Pero hopefully, sana mapakinggan ulit ng gobyerno ang ating publiko na bakit nyo tinanggal ng PNP chief, ang ganda ng record ni General Torre ng pagkadakip niya kay Rodrigo Duterte, di ba? So, kung papayagan nila, hopefully, si General Torre yung mag-serve ng warrant of arrest. At nakaya niya, di ba? Kasi nasa mandato nila, nasa trabaho niya, walang personalan, basta yung proseso ay ginawa ng tama. Okay? So, mukhang kabado tong si Bato at wala siya sa Senado. So ano sa tingin nyo guys? If meron kayong yung comment, suggestion, please paki-comment po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video. Thank you.